Hello mga ka-fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras na ito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy. Pero, bago po tayo magpatuloy sa mga bagong salta dyan, huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! 10 taon tayong nagsama. Sa 10 taon na yan, bilang sa mga daliri ang pag-aaway natin. At kung mag-away man tayo, normal na lang yun sa mag-asawa. Hindi ka man lang nakatigim ng kahit isang pitik man lang sana. Ngayon, Amelia, sabihin mo sa akin yung dahilan kung bakit bigla kang mang-iiwan. Hindi mo alam yung sakit na aking nararamdaman. Nung nalaman kong may ibang lalaki na sa buhay mo. Kahit sobrang sakit yun, Amelia, binaliwala ko lang. Dahil umaasa akong maayos pa natin to. Ako na yung nagpapakumbaba. Kahit ikaw yung nagkasala. Hindi mo man lang ba iniisip ang mga anak natin? Sa kanilang murang edad, ikaw na mismo ang gumagawa ng paraan para mawalan na sila ng ama. Wala kang awa. Sarili mo lang ang iniisip mo. Ang galit na sabi ko. Mark, tapos ka na bang magdrama? Anong magagawa ko kung talagang sawa na ako at hindi na ako masaya? Sana maintindihan mo din ako. Di bale, iiwan ko naman yung mga bata para wala kang masabi. Sige na, ikaw na ang bahala sa kanila, ang sabi niya. Nung time na yon, umalis na nga si Amelia. Hindi na ito nagpapigil pa. At ako naman, hindi ko na siya hinabol. Ayaw kong magmukhang tanga sa harapan niya. Kung doon siya masaya, pagbigyan ko siya. At sa pag-alis ng asawa ko, inaamin kong nahihirapan ako. Dahil walang mag-aalaga sa mga anak ko. Plano ko na sanang iuwi muna ang mga bata sa bahay ng mga magulang ko. Kaya lang, yung isang kumari ko, siya si Maring Loisa, pumunta sa bahay namin at ang sabi niya, "Pare, nabalitaan ko ang nangyari sa inyo ni Maring. Hindi man lang nag-isip ng ilang beses yun bago siya nagdesisyon na umalis. Hindi man lang niya iniisip yung mga anak niyo. Pero huwag kang mag-alala. Pumunta ako dito para sabihin na pwede mong iwan yung mga bata sa bahay. O di naman kaya, ako na lang yung pupunta dito. Alam mo naman pare, nag-iisa na lang ako. Mula nung iwan din ako ni pare mo. Hindi ko kasi kayang ibigay yung anak na hiling niya. Kaya naghanap siya ng ibang babaeng magbibigay nun sa kanya. Ang wika niya. Mare, salamat. Pero hindi ba nakakahiya? Ang tanong ko. Pare naman, para saan pa ang pagiging ninang ko sa bunsong anak mo? Kung hindi ko man lang sila maalagaan
Ayos lang yun. Ano ka ba? O siya, sige. Pare, hindi na ako magtatagal ha. Uuwi muna ako saglit at babalik na lang ako mamayang hapon, ang wika niya. Umalis na nga si Mare at napatingin na lang ako sa dalawang anak ko. Sa musmos nilang edad, wasak na ang pamilya namin. Dahil na rin sa kagagawan ng ina nila. Naglalaro silang magkapatid nung lumapit ako sa kanila. Hindi ko napigilan ang mga luha ko. Niyakap ko sila ng sobrang higpit. Humingi ako ng tawad dahil wala na ang kanilang ina. Ginawa ko pa rin yan kahit alam kong hindi pa nila maintindihan ang lahat. At mas lalong wala akong kasalanan kung ganon ang ina nila. Pagkatapos ang iyakan at yakapan na yon, nanood muna ako ng TV. Mabilis na lumipas ang mga oras. Pagsapit ng hapon, gaya ng sinabi ni Mari, pumunta na siya sa bahay namin. Paring Mark, nandito na ako. Gaya ng sinabi ko sa iyo kanina, babalik ako. Pare, huwag ka sanang mailang or mahiya dahil kagustuhan ko ito. Hindi ka naman nakiusap na pumunta ako dito. Isipin mo na lang na tulong ko to sa inyong mag-ama, ang sabi ni Mare. Mare, hindi ka ba nabibigla lang? Nakakahiya kasi. At isa pa, baka mamaya ibang isipin ng mga tao sa atin. Ayaw kong madamay ka sa anumang usapin. Ayaw kong pag-usapan nila tayo. Kaya mas maganda kung huwag mo nang ituloy ang plano mo. O di naman kaya, bayaran na lang kita, Mare. Kung ayaw mo naman, hindi ako papayag na aalagaan mo yung mga bata na walang bayad. Alam ko, Mare, may mga bagay na gusto mong bilhin. Kaya, para maging maayos ang lahat, huwag ka nang tumanggi pa. Tanggapin mo na ito, advance salary. Itago mo yan ha, ang wika ko. Pare, ano ka ba? Hindi na kailangan to. Magsasabi na lang ako pag kailangan ko ng pera. Pero sa ngayon, ayaw kong tumanggap ng kahit na ano, pare. Tulong ang gagawin ko sa inyong mag-ama. Alam mo, mas lalong ikaw ang nangangailangan nito. Dahil alam kong matakaw sa gatas ang mga anak mo. Itabi mo yan, ang sagot niya. Sige, kung talagang ayaw mo. Pero kung kailangan mo ng pera, huwag kang mag-alinlangan na magsabi ha, Mare. Maraming salamat. Alam mo, kung hindi ka pumunta dito, iuwi ko na sana yung mga bata. May mga magulang at kapatid ako dun. Sila na muna, sana, ang mag-aalaga. Buti na lang at naunahan mo ang plano kong yun, ang sambit ko. Alam mo, pare, nung nabalitaan kong naglayas si Mare, naisip ko na agad yung mga bata. Paano na lang sila? Alam ko yung hirap pag wala ang isang ina sa loob ng bahay. Kaya, heto ako ngayon, handang tumulong sa inyo, ang wika niya. Nung mga sandaling yon, hindi ko na pinilit si Mare na kunin ang pera. Tumira nga siya sa bahay at siya yung tumayong ina ng mga anak ko. At sa paglipas ng mga araw, buwan at taon, nakita ko at ramdam kong anak na ang turing niya sa mga anak ko. Masaya ako sa nakikita kong yon. Dahil kahit wala
yung tunay na ina nila. Meron naman silang ninang na ubod ng bait at sipag. Sa mga nakikita kong pambihirang pag-uugali ni Mare, dito na din ako nakaramdam ng kakaiba para sa kanya. Kaya lang, ayaw kong samantalahin ang pagkakataon na yon dahil ayaw kong isipin niyang mapagsamantala ko. Ayaw kong magbago siya at mas lalong ayaw kong tuluyan niya kaming iwan. Sinubukan kong ipagwalang bahala ang nararamdaman kong iyon para sa kanya. At sa pamamagitan ng pag-inom, diyan ko binuhos ang lahat. Uminom man ako noon, pero sa bahay lang. At ang gusto ko, ako lang mag-isa. Hanggang dumating yung time na hindi ko makakalimutan. Maghahating gabi na nun, nung hindi ako makatulog, gaya ng dati kong ginagawa. Kumuha ako ng alak at pumwesto ako sa terrace. Habang nasa kalagitnaan ang aking pag-inom, nung biglang lumapit si Mare at ang sabi niya, "Pare, anong ginagawa mo? Hating gabi na oh. Bakit nandito ka pa? At umiinom ka pala? May problema ba?" Ang tanong ni Mare. "Mare, gabi na. Bakit gising ka pa? Alam kong pagod ka maghapon. Hayaan mo na ako dito. Kaya ko ang sarili ko, Mare." Ang sagot ko. "Hayaan? Sa tingin mo ba, hayaan na lang kitang ganyan? Halatang may problema ka. Pwede mo bang sabihin kung ano yun? Baka may maitutulong ako, pare. Huwag kang mahiya. Sabihin mo kung may gumugulo dyan sa isip mo." Ang sambit nito. "Ang kulit mo naman. Sinabi ko na ngang wala, di ba? Alam mo, ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung pinanghihimasukan ang buhay ko. Pwede ba? Kung wala ka nang sasabihin, umalis ka na. Iwan mo na ako. Tama na." Ang galit na sabi ko. Pare, pasensya na. Sige, aalis na ako." Ang sagot ni Mare. Nung gabing yon, nagalit ako kay Mare. Hindi ko din maintindihan ang sarili ko. Dahil sa kagustuhan kong umiwas sa kanya, hindi ko na napigilan yung sarili kong magalit. Kinaumagahan, maaga akong lumabas mula sa kwarto. Paglabas ko sa kwarto, nakita ko na ang mga gamit ni Mare sa sala. Nakaupo si Mare sa sofa at talagang hinihintay niyang lumabas ako. "Mare, ano ang ibig sabihin nito?" Ang tanong ko. "Paring Mark, buti naman gising ka na. Aalis na ako, pare. Pasensya ka na sa mga nagawa ko, ha? Sige, alis na ako." Ang wika niya. "Aalis? Pero bakit? May nasabi ba ako? Or may nagawa ba akong hindi maganda?" Ang tanong ko. Ayaw ko nang maging pabigat sa'yo. Ayaw kong muling magalit ka. Kaya, heto, mas minabuti kong aalis na lang ako. Ang turan nito. "Hindi, Mare. Walang aalis. Hindi ako papayag na iiwan mo din ako. Sorry kung may nasabi ako. Nagawa ko lang yun dahil gusto kitang iwasan. Ayaw kong isipin mong pinagsasamantalahan kita dahil nandito ka sa bahay namin. Pero ngayon na, iiwan mo ako?
hindi na ako magdadalawang isip na aminin to sa'yo. Mahal kita. Oo, sobrang mahal kita. At ayaw kong iwan mo ako. Pasensya na. Sorry. Hinawakan ko si Mare sa dalawa niyang kamay habang patuloy lang ako sa pagsasalita. Tulog pa ang mga bata noon, kaya walang ibang nakakakita sa ginagawa ko sa kanya. Hinaplos ko ang maamo nitong mukha. Nung hindi naman ito umiwas, iisa lang ang ibig sabihin nun. Gusto din niya ako. Gusto kong mapatunayan kung tama ang iniisip ko. Tumayo kami at pumasok kami sa kwarto ko. Nilak ko ang pinto at dun ko ginawa ang nararapat. Pinahiga ko siya sa aking higaan. Tinanggal ang mga sagabal. At dun sa kwartong yun, naging iisa ang aming mga katawan. Nag-uumapaw ang kaligayahan naming dalawa. At pagkatapos ang lahat, yung unang beses na may mangyari sa amin, nasundan pa yun ng paulit-ulit hanggang sa nabuo ang pagmamahalan namin. Nabuntis ko siya at mas lalong naramdaman ko ang pagmamahal niya. Naging buo na ang pamilya ko sa pamamagitan ng kumari ko. Marami man kaming pinagdaanan na sa huli naging maayos at masaya naman ang pamilya namin. Sa ngayon, happy together pa rin kami ni Mare. Si Mare na kumari dati, ngayon asawa ko na siya. Sadyang ganun talaga ang buhay. May mga taong nangiiwan at may mga taong nakalaan para sa mga pusong sugatan at iniwan. At isa na ako sa mga dating iniwan. Pero kahit ganon ang nangyari sa buhay ko, mas iniisip ko pa ngang may kagandahan din pala kung bakit niya ako iniwan. Dahil kung hindi niya ako iniwan, hindi ko na sana kasama ngayon ang babaeng tunay na nagmamahal sa akin. Dito ko na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na nagpapasalamat, Mark. At yan po, mga ka-fresh, ang kwento ng buhay mula kay Mark. Sana po ay nagustuhan po ninyo. Hanggang sa muli. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagkikinig. God bless us all!